Kakaupo-upo ko pala po. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Tunay po na napakarami po nating ipagpapasalamat po sa Panginoon. Una tigit po ay salamat sa Panginoon sa biyaya po ng buhay. Lalo tigit po ay sa kaligtasan na kaloob po ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa biyaya po ng mga weak part ng buhay. Dahil kung tayo po ay nananalangin sa Panginoon na tayo ay palakasin at patatagay ng Panginoon, ay ang Panginoon po ay nagpapadala sa atin ng mga paraan upang tayo ay palakasin at patatagin. At salamat din po sa Panginoon sa biyaya po ng kalakasan na kaloob pa niya sa akin, sa po sa atin. At salamat din po sa Panginoon na nakakapanalangin pa sa Kanya, maging sa yung every Sunday po na lumilipas at dumaraan. Salamat sa Panginoon na ang buhay po ay patuloy na nasisilayan, nakikita ang sarili na nasa gawain ng Panginoon. May mga magkakataon lang po sa buhay na yung nakakabalita na yung parang minsan po ay yung dating active na naging hindi na ay malungkot po sa ating parte ng buhay at maiisip din po natin na paano kung ipahintulot din sa atin ng Panginoon iyon. At yun, salamat sa Panginoon dahil through prayers po ay pinababatid pa po ng Panginoon sa atin na hindi talaga po natin kayang magpatuloy kung wala po ang Panginoon sa ating buhay. At kung tayo po ay napakalayo po sa Panginoon, ay talagang biyaya lang po kung bakit po tayong lahat ay nakaupo pa sa mga silyang iyan. At sabi nga po natin, Pastor, tayo po ay kilala na kung saan tayo nakaupo, kung ano ang ating ginagawa habang tayo ay nakikinig. Pero pag bubulayan nating maigi, paano kung isang araw ay hindi ka na dyan sa upuan yan nakaupo pag linggo, kundi ikaw ay nasa bar na or kung saan ka man naroroon. Pero salamat sa Panginoon na nakikita pa po natin ang ating mga sarili na tayo ay nadirito pa. Nasa gawain pa ng Panginoon, inaayos pa tayo ng Panginoon at pinahihintulot pa ng Panginoon na tayo pong lahat ay makapagpatuloy pa. Dahil napakalaking biyaya po ng Panginoon Diyos na tayo ay binuhay niya na tayo ngayong linggong ito ay nadirito pa. At salamat din po sa Panginoon, sa pastor po na pinagkaloob po sa atin, kung atin din pong iisiping maigi at bulayin sa atin pong buhay ay marami pong mga churches ngayon ay nasa palugso na po. Palugsong part, down part na ng bottom part na ng kanilang mga iglesia na pinahintulot ng Panginoon na panghawakan. Pero salamat po sa Panginoon na ang ating pong pastor ay patuloy pong pinatatatag ng ating Panginoon. Dahil kung wala po ang ating pong pastor na ibinigay ng Panginoon ay lahat po tayo ngayon ay pihiwag-hiwag na. Napakalaking bagay po na meron pong nagli-lead sa bawat isa sa atin. Nito ko po nare-realize na yung mga nagsasabi sa atin na mga nakakatanda sa atin na kinaiinat natin noon, na yung kumbaga ay dakdak na ng dakdak ika. Pero yun ay kahit masama ang ating loob nung tayo mga bata pa, ay natanim yun sa amin po bilang kaming mga bata. Bagamat ng ating mga mas nakakatanda sa atin, mga tita, tito, lolo, lola, ay tayo laging binubungangaan. Ay ipagpasalamat natin yan sa Panginoon dahil sila ay may pakipa po sa atin. At yun po ay sa bawat pag-alis natin, tinatalikuran natin sila na may pagngoy-ngoy pa. Pero maniwala po kayo sa atin pong mga married ay meron pong natatanim sa amin na ang Panginoon po ang nagpapasibol nito at kami po ay inaayos. Kaya salamat sa Panginoon din sa mga nakakatanda po naming mga kasama na nagsasabi pa sa amin at patuloy na gumagabay po sa bawat sa amin. Maging sa magulang, salamat po sa Panginoon na meron pa po akong magulang na naririyan, laging kaagapay, nasasabihan ng mga kwento sa buhay
Salamat sa pagmamahal ng magulang kasi kami po kahit ang mama ay single parent ay never ko naman pong naranasan na ang mama ay nagkulang sa amin. Kaya kami ay nagpapasalamat po sa Panginoon na kami ni Kuya ay merong mama na napakatatag. At nang naabutan ko po ay ang Tita Merly na naimek. Patapos na. At yun, salamat sa Panginoon na yung time na binibigay po sa atin ng Panginoon para mahalin pa natin po yung mga kasama natin sa buhay na naririto ay atin pong ilagak na sila ay mahalin dahil yan po ay isa din sa mga ministeryong pinapaalala ng Panginoon sa atin na huwag nating pababayaan ang atin pong pamilya. Maging po salamat sa Panginoon sa biyaya din po ng mga concerns po na mga tao na pinagkakaloob ng Panginoon. Kasi sabi din po ng salita ng Diyos ay edify your brethren. Ay salamat sa Panginoon po na nagpapadala ang Panginoon ng mga comfort. Yan. Tapos isa din po, salamat sa Panginoon sa biyaya po na nakakapag-aral nga naman sa Bible School kahit nasisiro kay Kuya Henry. Salamat po sa Panginoon. Talagang nun lang ako nakaranas na sa essay. Pag mali talaga yung sagot mo, zero ka. Wala kang, kahit yan ay may parang sa secular ay may thought. Pag yan ay mali talaga yan. Zero yan kay Kuya Henry. Ay salamat sa Panginoon na may nagtuturo din po sa amin. Tsaka po yung pinagpapasalamat ko din po ay ang pag-aaral po namin sa Bible School ay kumbaga po ay nagiging isa din po sa pahinga ng Panginoon sa amin, sa mentally and physically, ay nagiging pahinga ng Panginoon sa amin dahil ang aming pinagbubulayan at pinag-aaralan po doon ay ang Panginoon. Maging amin pong English 1, kami po ay natutuwa. Alam namin yon about sa amin, mga magkakaklase na nag-aaral po ng English 1. Hindi lang siya basta English, kundi siya ay yung nagsasabi kami ng, but in English way, nagkukwento kami kung ano bang aming kalagayan na dito sa iglesia. At yung mga paalala na binibigay ni Sir Rocky. Ayan, kami ay natutuwa po. Biyaya po sa aming buhay ang aming mga teachers din. And sa mga kasama po naming mga workers na maedad sa amin ng kaunti. Ay salamat po sa Panginoon dahil salamat po na may gumagabay po sa amin patuloy. Hindi po kami nila pinababayaan. Yung mga dapat naming gawin ay kanila pong sinasabi. Ano po ba? Salamat sa Panginoon sa biyaya po din ng mga bata na natuturuan. Tunay po na yung pong mga batang yon na pinahihiram po ng Panginoon sa amin, sa atin, para po turuan ay nakakatawa. Kung mabubulay nga naman po nating maigi, yung mga bata pong yon na nakakangiti ng genuine ay nakatira ay malapit sa may dump site, ano po. At yung kalalasang mga bata na nakakaranas ng karangyaan, sila yung mismong, minsan ay hindi na nila alam kung paano ba ngumiti o tumawa dahil ang kaharap nila ay mga gadgets. Pero salamat sa Panginoon, mismo dun sa buhay ng mga batang yun po ay natututo kami na hindi lamang sa sarili namin tumingin. Bakit sila ay masasaya kahit ganun lamang ang kanilang buhay. Pero tayo na pinagkakalooban naman ng Panginoon ng iba't ibang klase ng biyaya, minsan nga tayo napapanisan pa, ay tayo malungkot. Samantalang yung mga batang yun minsan nagugutom, kagyan ng makakain, pero sila ay napakasasaya. At isa pa pala po, salamat din po sa natapos na birthday ni Levi Kai and dedication. And salamat sa Panginoon po nung pag-uwi ko po sa amin, answered prayer po. Pinagpe-pray ko po lagi ang aking family na sila po ay yung parang magkaroon ng yung kasiyahan ba sa kanila ding mga buhay at pagkakaisa kung magapoy gayon. Pero pag-uwi ko po sa bahay din nung isang araw, ay nakakatuwa naman po na sila ay naririnig ko yung kanilang mga tawa, yung kanilang mga pag-uusap. Salamat sa Panginoon na ayos pa ang aking pamilya. Tsaka yung pong mga bata po na natuturoan namin sila bunho. Nabulay ko lang po na ang bata pala po kahit yan ay yung parang kung titingnan natin, kaya naman nilang isipin na
ang Panginoon ay mabuti, diga po. Kung inyo pong bubulayin, ang alam po ng mga bata, ang Panginoon ay napakabuti. Ang Panginoon ang nagpo-provide sa kanila. Pero once na tinanong niyo po ang bata, ikaw, guys, sigurado mo na ikaw ay palangit pag namatay. Digi, pag kung sa kanilang kaanuhan, yung parang wala pa namang kamalayan sa mundo, kaya po nilang sabihin na, opo, dahil ang Panginoon po ay mabuti sa amin eh. Pero nung sinagot po ako nung bata nga po sa amin, ang sabi niya, hindi niya rin sigurado. Parang doon ko na ano nga po, na talagang ang kasalanan po ay napakabigat. Na ultimo, ang batang walang malay na ito ay alam na natin na meron na silang daladalang kasalanan dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta pag sila yung namatay kahit yung ganyang kamurang edad na tinanong po ninyo. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon sa kaligtasang kaloob at nawa po ay patuloy po na magampanan ang mga iniutos po ng Panginoon. Balang araw ay magkabunga, kagaya po ng mga batang nagpipreach na din dito ay nawa po patuloy na gamitin po tayo ng Panginoon sa buhay po ng mga kabataan. So yun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon.